Movie Recap Tagalog here. Ang lalaking ito ay dating sundalo sa Marines, ngunit nag-discharge para maging isang mersenaryo. Nagsilbi siya sa isang organisasyon na dalubhasa sa pagnanakaw ng droga sa iba't ibang bansa. Dahil sa likas na katangian ng kanyang trabaho, napilitan si Yunzu na magnakaw ng kontrabando mula sa ibang mga gang. Ang pinuno ng organisasyong ito ay si Anson. Kahit na wala siyang gaanong silbi, marami naman siyang tauhan. Ang kanang kamay ni Yunzu ay isang babae na nagngangalang Nemi. Pareho silang may isang layunin, ang wasakin ang GL Drug Gang na pinamumunuan ni Songpa. 3 taon na ang nakalilipas, sa isang bangkang pangisda, pinagbuksan ng tiyan si Nemi at ang kanyang nakababatang kapatid ng mga miyembro ng GL Gang. Nilagyan nila ng droga ang loob ng kanilang mga tiyan upang makalusot sa customs at madala ang mga ito sa ibang bansa. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang nakababatang kapatid ni Nemi. Sa mga sandaling iyon, dumating si Yunzu at ang kanyang mga kasamahan upang iligtas si Nemi. Hinila niya si Nemi at sabay silang tumalon sa dagat. Ngunit upang takpan ang kanilang mga bakas, nagpaputok si Songpa ng rocket na agad na nagpabagsak sa bangka at pinasabog ito, dahilan upang lumubog sa dagat ang lahat ng naroon. Mula noon, nanumpa si Yunzu na ipaghihiganti ang kapatid ni Nemi at ang 12 special forces na namatay. Ngunit nananatiling misteryo ang tunay na pagkakakilanlan ng pinunong si Songpa. Bagamat sinubukan ni Yunzu na mag-imbestiga, hindi pa rin niya natutukoy kung sino ito. Maging ang pulisya ay walang kaalaman sa presensya ng GL Gang sa lungsod. Kaya't nagpasya si Yunzu na siya na mismo ang maghahanap ng katarungan. Una, sumali muna siya at si Nemi sa organisasyon ni Anson na nanghuhold up ng droga. Sa kanila palihim na sinundan ang mga galaw ng GL Gang upang makahanap ng mga bakas. Bukod pa rito, nalaman din ni Yunzu na may isa pang pulis sa lugar, si Mingjin. Si Mingjin ang kapitan ng anti-drug force sa lungsod na iyon, kaya't agad na naisip ni Yunzu ang plano na hilahin si Mingjin papunta sa kanyang panig. Nais ni Yunzu na makipagtulungan sa pulisya upang hanapin si Songpa at ipanagot siya. Isang araw, nadiskubre ni Yunzu ang isang propesor sa Universidad ng Parmasya na dalubhasa sa paggawa ng droga para sa GL Gang. Sa pamamagitan ng formula ng propesor, nakagawa sila ng maraming droga sa laboratorio nang hindi na kailangang magtanim ng marijuana. Nagpanggap si Nemi bilang isang freshman upang makalapit sa naturang propesor. Napansin ng propesor na nagpapakita ng pagiging malapit sa kanya si Nemi, kaya't dinala niya ito sa isang saradong silid. Pagpasok nila, nagulat si Nemi nang makita ang isang babaeng walang malay sa isang sulok ng kwarto. Biglang umatake ang propesor at nilagyan ng metal na kwintas ang leg ni Nemi. Hinila niya ang bakal na kadena, dahilan upang lumutang si Nemi sa hangin. Samantala, sa labas, nagkunwaring janitor si Yunzu. Ngunit sa kasamaang palad, nadiskubre siya. Agad na bumunot ng kutsilyo si Yunzu at sinaksak ang kamay ng lalaki, dahilan upang hindi na niya magamit ang baril. Itinilapon niya ang isa pang lalaki ng ilang metro ang layo. Pagkatapos ay nagtapon si Yunzu ng kutsilyo sa kalaban, dahilan upang ito ay mawalan ng hininga. Sinubukan pang pulutin ng isa ang baril, ngunit agad din siyang pinaslang ni Yunzu. Sa oras na yon, pumasok si Yunzu sa opisina ng propesor. Ngunit ang taong nakabitin sa kisame ay hindi si Nemi kundi ang propesor mismo. Ibinunyag nito ang formula ng droga. Biglang nagsara ang pinto ng silid. Maraming bala ang dumaan sa salaming pinto. Yun pala, nasa labas ang isang grupo ng mga mersenaryo mula sa GL Gang na naka-ambush. Dahil sobrang lakas ng putok, mabilis na tumakas sina Yunzu at Nemi. Hila-hila pa ni Nemi ang propesor upang isama sa pagtakas. Hindi inaasahan, nakapwesto rin pala si Anson sa likuran ng mga naka-ambush. Pagkahagis ng smoke bomb, agad siyang sumugod upang labanan ang kalaban. Napakabilis ng galaw ni Anson. Para siyang multo na biglang nawawala at muling sumusulpot. Pinulbos ni Anson ang mga sundalong ito. Nang matanggalan siya ng armas ng isang lalaking nakasuot ng bulletproof vest, agad siyang bumunot ng isa pang kutsilyo at sinaksak ito sa binti. Pinilayan niya ang lalaki at saka ibinangga ang ulo nito sa bakal. Pagkatapos, sinipa ni Anson ang isang smoke bomb papasok sa opisina ng propesor. Sinamantala ito ni Yunzu at agad na nagtapon ng kutsilyo upang sirain ang kamera. Nakaupo ang propesor sa wheelchair at itinulak palabas. Akala ng mga sundalo ay ang tunay na propesor iyon, kaya't sinubukan nilang kalagan siya. Ngunit hindi nila inasahan na si Yunzu pala yon. Biglang sumugod si Nemi mula sa likod at inatake sila. Kinuha niya ang baril at sunod-sunod na nagpaputok. Nagkaisa ang dalawa sa pakikipaglaban. Sa kanilang husay sa close combat at barilan, natalo nila ang mga mersenaryo. Matapos harapin ang mga sundalo, pinilit ni Yunzu ang propesor na ibunyag kung saan niya isinagawa ang pananaliksik sa formula ng droga. Agad siyang dinala ni Yunzu roon at pagkatapos ay pinalaya. Ngunit iniwan ni Yunzu ang isang peklat na hugis gagamba sa mukha ng propesor. Hindi nagtagal, dumating doon si Pulis Mingjin. Nakita niyang puno ng ipinagbabawal na sangkap ang mesa. Hindi lamang iyon, ang mga dingding ay puno ng mga formulang kemikal. Naunawaan ni Mingjin na ang propesor ay nagsasaliksik ng bagong uri ng droga. Sa parehong oras, dumating din ang maraming mamamahayag. Agad na binuhusan ni Mingjin ng pintura ang pader at sinabi na kapag kumalat ang formula, maaari nang gumawa ng droga ang sinuman sa sariling bahay. Ang nakapagtataka kay Mingjin ay ang hiwang hugis gagamba sa mukha ng propesor. Nalaman niyang iyon pala ang simbolo ng GL Gang. Palihim na nais iparating ni Yunzu kay Mingjin na may isang organisasyong lihim sa lungsod na ito na dalubhasa sa paggawa at pagbebenta ng droga. Pagbalik sa himpilan ng pulisya, nakita ni Mingjin ang isang lalaking balot ng benda sa buong katawan.
Kahapon lamang ay nagpunta ito upang magsumbong na may nakitang nagtitinda ng isda na sangkot sa bentahan ng droga. Ngunit ngayon, sinabi ng lalaki na guni-guni lamang ang kanyang nakita. Lubhang nagalit ang mga ahente at nagsisigaw na binugbog lamang siya, kaya't hindi siya naglakas loob magsabi ng totoo. Mabilis namang idinahilan ng lalaki na sariling kasalanan niya ang dahilan ng kanyang mga sugat. Dahil walang ebidensya, napilitan silang palayain ang nagtitinda ng isda. Gayunpaman, napansin ni Mingjin ang sitwasyon at iniutos sa kanyang mga tauhan na imbestigahan ito. Ngunit nauna si Yunzu na arestuhin ang nagtitinda ng isda. Pinilit niya itong ibunyag kung saan nakatago ang mga droga. Sa himpilan, sinabi ni Chanyu na naimbestigahan niya na ang nagtitinda ng isda ay tauhan ng GL Gang, isang misteryosong organisasyon ng mga nagtutulak ng droga na kakaunti lamang ang nakakaalam. Sa oras na yon, iniulat ni Li King na nakatanggap siya ng isang video na nagpapakita ng pagtorture sa nagtitinda ng isda sa pantalan. Agad na nagsipaghanda ng armas sina Mingjin at ang buong koponan at nagtungo upang magsiyasat. Samantala, mula sa nagtitinda ng isda, 2 toneladang droga ang ninakaw ni Yunzu at Anson mula sa GL Gang at ipinatutulong nila sa iba ang paglipat ng mga ito. Bago yon, palihim na ipinadala ni Yunzu ang video sa himpilan ng pulisya. Ang pakay niya ay mahikayat si Mingjin na pumunta roon. Nakita mismo ni Mingjin na may malaking sindikato ng droga na nag-operasyon sa lugar at naloko ang mga pulis sa patibong ni Yunzu. Upang gampanan ang papel ng mga magnanakaw ng droga, sininyasan ni Yunzu si Nemi upang magsimula ng aksyon. Ginamit ni Nemi ang baril upang butasin ang gulong ng nangungunang sasakyan, dahilan upang mawalan ng kontrol ang driver. Naharang ng sasakyan ang kalsada at nasara ang pasukan sa gate number 1. Dagdag pa rito, nagsimulang harangin ng mga tauhan ni Anson ang mga sasakyang dumadaan sa direksyon ng gate number 2. Gumamit pa sila ng mga lambat pangisda upang hindi makalabas ang mga ahente. Pagkatapos ay sunod-sunod silang nagpaputok sa sasakyan upang bigyang daan ang kanilang mga kasabwat na mabilis na maitakas ang mga kargamento. Samantala, pumasok si Mingjin sa gate number 3. Natuklasan niya ang isang grupo na nagbubuhat ng mga kargamento at agad siyang kinabahan. Pinaghinalaan niyang droga yon dahil humihingi ng saklolo ang nagtitinda ng isda. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang naglabas ng machine gun si Yunzu at pinaulanan ng bala ang kanyang sasakyan. Dahil sa biglang pangyayari, namatay kaagad ang nagtitinda ng isda. Nakatago naman agad sa likod ng sasakyan sina Mingjin at Chanyu. Napakalakas ng putok ni Yunzu kaya't hindi sila makakilos. Bagamat kalahati pa lamang ng droga ang nakukuha ni Anson, dahil sa tensyon ng sitwasyon, napilitan siyang ipaalis sa kanyang mga tauhan ang mga kargamento. Habang ang mga pulis sa 3 gate ay hindi makagawa ng anuman, biglang nakaisip ng paraan si Mingjin. Sinabi niya kay Chanyu na mabilis na umagaw ng atensyon ng kalaban. Nang baguhin ni Yunzu ang direksyon, agad lumapit si Mingjin sa upuan ng driver at naglabas ng kasangkapang ikinakabit sa accelerator. Inilagay niya ang sasakyan sa gear at pinatakbo ito ng diretsyo sa kalaban. Nang makita yon, pinaputukan ni Yunzu ang gulong upang baguhin ang direksyon ng sasakyan. Ngunit pinaputukan ni Mingjin ang tangke ng gasolina, dahilan upang sumabog ang sasakyan. Nang makita yon, labis na natuwa si Yunzu at inakit si Mingjin papunta sa ibang lugar. Pagkapasok pa lang nila sa isang nagyelong silid, sunod-sunod nang nagpaputok si Mingjin. Ngunit nakasuot ng bulletproof vest si Yunzu kaya't hindi siya nasaktan. Kahit kutsilyo lamang ang gamit niya, dahil sa kanyang pambihirang galing sa martial arts, mabilis na naitabig ni Yunzu ang baril ng pulis. Kinuha niya ang isang bakal na kawit at hinila pababa si Mingjin. Galit na galit ang pulis at ginamit ang mesa upang idiin si Yunzu sa dingding. Ngunit tinuhog ni Yunzu ang mesa gamit ang kanyang kutsilyo. Pagkatapos ay tumalon siya at sinipa si Mingjin sa mukha. Agad namang kinuha ng pulis ang maso at naitabig ang bakal na kawit ni Yunzu. Tumayo si Mingjin at isang hampas lamang ay nabasag niya ang malaking bato. Nang mabiyak ito, lumabas na puno pala iyon ng droga na ikinagulat niya sandali. Agad na sinabi ni Yunzu na noong una rin niyang makita yon, tulad din siya ng pagkabigla ni Mingjin. Hindi na nagsalita pa si Mingjin at ipinagpatuloy ang laban. Ang husay ni Yunzu sa paggamit ng kutsilyo ay hindi matapatan kahit ng isang elite police officer tulad ni Mingjin. Gayunpaman, ang layunin ni Yunzu ay hindi upang patayin si Mingjin, kundi ipaalam sa kanya na napakaraming droga sa lungsod na ito. Nagtanong si Mingjin, hindi ba't hindi pag-aari ng kabilang panig ang kargamentong ito? Nang marinig iyon, natuwa si Yunzu, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa laban sa masikip na espasyo. May kalamangan si Mingjin dahil hawak niya ang maso. Ngunit sobrang bilis ng atake ni Yunzu at ilang ulit na muntik niyang mapatay si Mingjin. Nang makuha ng pulis ang kadena, ipinakita rin niya ang kanyang lakas. Inihagis ni Mingjin ang maso kay Yunzu, ngunit madali lamang itong naiwasan ni Yunzu. Kahit sunod-sunod ang pag-atake ng pulis at ibinuhos na ang buong lakas, nanatiling kontrolado ni Yunzu ang sitwasyon. Biglang tumunog ang sirena, hudyat ni Nemi para sa lahat na mabilis na umurong. Sinabi ni Yunzu na oras na para umalis. Pagkasabi nito, binitiwan niya ang maso at nahulog ang mga kargamento na siyang tumakip sa pintuan. Agad na tumakas si Yunzu. Hindi nagtagal, dumating din ang isang sasakyan ng pulis upang sumuporta. Dahil dito, sabay-sabay silang sumugod upang pigilan si Anson na mailabas ang mga kargamento papunta sa daungan. Naghagis si Anson ng 2 granada sa mga pulis. Buo ang kanyang determinasyon at ng kanyang mga tauhan na ipagtanggol ang mga droga. Isang pangkat ng mga diver ang naghihintay sa ilalim ng dagat. Sa kabutihang palad, may nadaanang matarik na dalisdis kaya't gumulong ang mga kargamento patungo sa pampang at hindi diretsong nahulog sa dagat.
Napilitan si Anson na gumawa ng barikada bilang panangga at gumanti ng putok. Naubusan siya ng bala kaya kinuha niya ang baril ng taong katabi niya at agad na namatay ang taong iyon. Ginamit ni Anson ang buong lakas upang tuluyang maitulak ang mga kargamento pababa. Pagkatapos ay agad siyang sumisid sa tubig. At doon, lumabas na may nakahandang cable rail system sa ilalim ng dagat upang mailipat ang mga kargamento sa ligtas na lugar. Tumalon si Li King upang siyasatin ang sitwasyon, ngunit huli na ang lahat. Labis na nagalit si Ming Jin nang makita niyang nawawala ang 1 toneladang droga. Bumalik siya sa bodega sa pantalan. Isang lalaking may mahabang buhok ang nagsabi na yon daw ay pribadong kargamento kaya't hindi maaaring buksan ng pulisya. Kung hindi, agad daw niya silang isasampa ng kaso. Ngunit hindi natakot si Ming Jin. Lumapit siya at sinira ang kandado, dahilan upang lumutang ang isang bloke ng yelo. Iwinasiwas ni Chan Yu ang maso at binasag ang bloke ng yelo, at natuklasang puno pala iyon ng droga sa loob. Pagkatapos basagin ang buong container, nakakuha si Ming Jin ng 1 toneladang kontrabando. Nagtaka si Ming Jin kung saan nanggaling ang kargamentong iyon dahil naaresto na ng mga pulis ang lahat ng mga tulak ng droga. Si Song Pa, na nasaksihan ang napakalaking halagang kumawala sa kanyang mga kamay, ay nagingit-ngit sa galit. Ang totoo pala, siya ang alkalde ng lungsod na ito. Palihim siyang kumikilos bilang pinuno ng sindikato ng droga nang hindi nalalaman ng sinuman. Madalas pa nga siyang lumalabas sa telebisyon at nagsasabing hanggat siya ang nakaupo bilang alkalde, walang drug traffickers na makapapasok sa lungsod. Ngunit sa likod ng maskarang ito, siya pala ang nagpapatakbo ng Transnational Drug Manufacturing Network. Palihim na nagtayo si Song Pa ng pasilidad ng paggawa ng droga sa ilalim ng sistema ng imburnal ng lungsod. Para hindi mabisto, ginamit niya ang budget upang mamuhunan sa isang napakalaking wastewater treatment system na ipinalalabas niyang para sa kalinisan at kapaligiran. Pagkatapos niyang sagutin ang isang reporter, iniutos agad ng alkalde sa kanyang tauhan na kumuha ng tubig mula sa imburnal para inumin niya upang makuhanan iyon ng kamera ng mga mamamahayag. Ngunit pag-uwi niya, agad siyang nagsuka. Galit na galit niyang tinanong kung sino ang naglakas loob na bigyan siya ng tubig imburnal na inumin. Minura niya ang tauhan at tinawag na tanga dahil hindi raw nito naisip na kumuha ng na-filter na tubig para sa kanya. Bilang parusa, agad na pinilit ni Song Pa ang tauhan na inumin ang baso ng tubig na kanya mismong isinusuka. Nang makita ni Song Pa sa telebisyon si Ming Jin na winawasak ang mga kargamento, lalo siyang nagngit-ngit. Sa mga sandaling iyon, may dumating na tawag. Isa pala ito sa mga kasosyo ng GL Gang na nagtatanong. Nagtaka ang kabilang panig kung bakit hinayaang maagaw ang 2 tonelada ng kargamento at makumpiska pa ng pulisya. Isang kalbong lalaki ang nagalit at nagsabing dapat magpadala si Song Pa ng mga tao upang hulihin ang batang nagnakaw ng droga para sa kanya. Dahil wala ng supply, labis na nainis ang mga kasosyo. Kaya't pinakalma sila ng boss na si Song Pa. Sinabi niyang hanggat siya ang alkalde, hindi kukulangin ang kanilang kargamento. Ang 1 toneladang droga na nakumpiska ng pulis na si Ming Jin ay maaari niyang bawiin anumang oras. Ngunit una, kailangan nilang parusahan ang taong nagnakaw ng mga kargamento noon. Pagkatapos sabihin iyon, sinimulan ni Song Pa ang kanyang plano. Samantala, sa himpilan ng pulisya, sumasakit ang ulo ni Ming Jin dahil hindi niya maunawaan ang nangyayari. Ang tanging bakas na mayroon siya ay isang sketch ng mukha ni Yunzu. Ngunit nang sinuri ang pambansang database, walang lumabas na impormasyon tungkol sa taong ito. Dahil si Yunzu ay isang sundalo ng Special Forces, nasa ilalim siya ng pamamahala ng militar. Nais ng alkalde na gamitin ang kamay ni Pulis Ming Jin upang tuluyang alisin si Yunzu. Kaya't iniutos ni Song Pa sa kanyang mga tauhan na agad itong siyasatin. Matapos makuha ang impormasyon, in-update nila ang tala ni Yunzu sa pambansang database system. Sa himpilan ng pulisya, laging tensyonado si Ming Jin dahil hanggang ngayon, hindi pa rin niya natutunton ang kinaroroonan ng suspect. Biglang na-update muli ang database, at ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Ming Jin ay ang larawan ni Yunzu. Ayon sa impormasyon, dati siyang sundalo sa Marines, ngunit ngayon ay kasapi na ng isang transnational drug robbery syndicate. Naalala ni Ming Jin ang mga kontrabandong natagpuan sa bloke ng yelo, kung saan sinabi ni Yunzu na noong una niya rin itong makita, nabigla siya. Napakalaki ng halagang nasamsam ng pulisya. Nang pagdugtong-dugtungin ni Ming Jin ang mga bakas, napagtanto niyang tiyak na may organisasyon sa lungsod na ito na gumagawa ng kontrabando na hindi alam ng pulisya. Malaki ang posibilidad na ito ang GL Gang. Ngunit sa ngayon, wala pa silang malinaw na bakas tungkol dito, kaya't napilitan si Ming Jin na utusan ang kanyang mga tauhan na hanapin muna ang kinaroroonan ni Yunzu. Pagkaraan ng ilang oras ng pagmamanman gamit ang mga security camera, natuklasan nilang nasa isang restaurant sa lungsod si Yunzu. Pagkatanggap ng impormasyon, agad na iniutos ni Ming Jin na kumilos ang buong unit. Makalipas lamang ang maikling panahon ay naroon na sila, at nakapwesto na rin ang mga sniper. Sa sandaling iyon, kumakain ng pansit si Yunzu sa ikalawang palapag, habang ipinuwesto na ni Ming Jin ang mga puwersa upang palibutan ang gusali. Inutusan niya ang ilang pulis na magpanggap ng mga customer upang lapitan ang target, ngunit agad itong nabatid ni Yunzu at bigla niyang tinutukan ng baril ang isang kawani upang gawing bihag. Pagkatapos ay pinaupo ni Yunzu ang binata sa tapat niya upang hadlangan ang mga sniper. Tahasan niyang binanggit ang pangalan ni Ming Jin, kaya't wala itong nagawa kundi lumantad. Inutusan ng pulis ang lahat ng tauhan na umatras muna at maghintay ng utos. Pagdakay umupo si Ming Jin sa harap ni Yunzu upang makipag-usap. Sinabi ni Ming Jin na hindi na makakataka si Yunzu dahil napalibutan na ng mga pulis ang buong gusali. Kapag ikiniling lamang ni Ming Jin ang ulo niya, agad na babarilin si Yunzu.
Maingat na sumagot si Yunzu na kung mamamatay siya, hindi malalaman ng pulisya kung gaano kalaki ang sindikato ng droga sa lungsod na ito. Pagkasabi nito, inilabas ni Yunzu ang isang plastik na supot na may simbolong asul na gagamba at nagpatuloy, sa katunayan, hindi ang pulisya ang nakahanap sa kanya, siya mismo ang may gustong matagpuan ng pulisya. Nang maalala ni Mingjin ang simbolo sa mukha ng propesor pati na ang video ng nagtitinda ng isda, bigla niyang napagtanto na may palihim na nagbibigay sa kanya ng pahiwatig. Inamin ni Yunzu na malapit na niyang matunton ang kinaroroonan ni Songpa, ang pinuno ng GL Gang. Sa sandaling iyon, napaisip ng malalim si Mingjin. Sa katapat na gusali, napansin ni Li King na may problema, kaya paulit-ulit niyang pinaalalahanan na barilin ng mga sniper si Yunzu sa balikat at saka siya hulihin upang dalhin pabalik sa istasyon. Doon na matatapos ang lahat. Nang makita yon, agad na ipinagpag ni Yunzu ang kutsilyong nakatago sa manggas upang putulin ang kawad ng headset. Naramdaman ni Li King na may kakaiba, kaya't agad niyang iniutos na kumilos ang buong unit. Si Chan Yu ay nagtangkang sumugod, kaya sumabog ang nakapwestong bomba. Sa narinig na pagsabog, mabilis na inilabas ni Mingjin ang kanyang baril, ngunit agad din siyang tinutukan ng kutsilyo ni Yunzu. Mariing sinabi ni Yunzu na kung wala siya, hindi kailanman mahuhuli ng pulisya si Songpa. Pagkasabi nito, nagmamadaling umalis si Yunzu habang si Mingjin ay napatingin na lamang mula sa likuran. Hindi nagtagal, pinagalitan si Mingjin ng hepe. Ibinunyag ni Mingjin na si Yunzu ay hindi kahawig ng isang tulak ng droga. Bukod pa rito, tiyak siya na may isang underground na organisasyon sa lungsod na palihim na gumagawa ng iligal na droga. Hindi naniwala ang hepe sa sinabi ni Mingjin sapagkat sa loob ng maraming taon, malaki na ang naging sakripisyo ng pulisya sa paglaban sa mga kriminal na yon. Matapos magsalita, iniabot ng hepe kay Mingjin ang isang inihandang script para sa panayam. Sa press conference tungkol sa pagkakasamsam ng 1 toneladang droga sa pantalan, nag-alinlangan si Mingjin kung sasabihin ba niya ang nalalaman, ngunit sumenyas ang hepe mula sa ibaba, kaya't wala siyang nagawa kundi sumunod. Sa huli, napilitan si Mingjin na basahin ang nakasulat sa script. Ang mga drogang may simbolo ng gagamba ay tiyak na inangkat mula sa ibang bansa, at sa lungsod na ito, walang makakatakas sa kamay ng batas. Katatapos pa lamang magsalita ni Mingjin, biglang lumitaw si Nemi at sinabi niyang mayroon siyang ebidensyang nagpapatunay na ang mga kargamento ay inimpake sa pantalan at nakatakda ng ipadala sa ibang bansa. Kaya't sigurado siyang may sindikatong nagtatago sa lungsod na ito. Nang marinig iyon, agad na nagsalita ang direktor at sinabing siya ay isang mamamahayag na mahilig gumawa ng pekeng balita. Sa oras na yon, sinabi rin ni Mingjin na kapareho niya ang hinala ni Nemi, ngunit wala dapat ikabahala ang lahat dahil tiyak na dadakipin ng pulisya ang mga kriminal na yon at hahatulan ng batas. Sumang-ayon ang lahat sa opinyon ni Mingjin, subalit noon, naggalit ng todo ang direktor sapagkat iniisip niyang dahil kay Mingjin ay napahiya siya. Sa huli, nagpa siya ang direktor na mula ngayon, siya na ang mangunguna sa kasong ito. Sa ibang pangyayari, inihiga ni Yunzu si Nemi sa sofa at nanonood sila ng TV nang biglang sumalpok ang isang malaking truck. Lumabas na ayon sa formula ng parmasyang propesor, kapag gumagawa ng droga ay napakaraming wastewater ang nalilikha. Kaya't ipinadala ni Yunzu si Anson upang magsiyasat at natuklasan nilang may mga kaduda-dudang aktibidad na nagaganap. Ang truck na yon ay pag-ari ng GL Gang. Sinabi ni Yunzu na kapag natuklasan nila kung sino talaga si Songpa, ang pera at droga ay mapupunta kay Anson at ang buhay ni Songpa ay magiging kanya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang napalibutan sina Yunzu, Anson, at Nemi ng isang grupo ng mga mamamatay tao. Isa sa kanila ay malakas na humampas sa batok ni Yunzu dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Samantala, sa panig ng GL Gang, abala si Songpa sa pakikipagligaya sa mga magagandang babae. Ngunit hindi inaasahan, biglang ipinosas ng mga babae ang kanyang mga kamay at paa. Pagkatapos ay lumitaw sa screen sa harapan niya ang isang kasosyo ni Songpa. Lumabas na dahil walang droga na maipapalit, nagpadala ng tao ang kasosyo upang balaan si Songpa. Binalaan siya ng kalbong lalaki na kung wala siyang maibigay na kargamento, hindi na siya muling makauupo sa upuan ng alkalde. Dahil sa matinding panggigipit, wala nang nagawa si Songpa kundi suyuin ang kanyang kasosyo. Nangako siyang sa loob ng 2 araw ay ilalabas niya ang mga droga mula sa himpilan ng pulisya. Pagkatapos ay nagulat ang kanyang tauhan na si Yunlong ng isang mahalagang balita. Kamakailan lamang ay nahuli raw niya ang 3 magnanakaw ng droga sa pantalan. Natawa siya ng mayabang, ngunit hindi niya alam na nahulog na pala siya sa bitag. Lumabas na bago yon, inutusan ni Yunzu si Anson na agawin ang truck ng wastewater treatment. Ang pakay nito ay para akitin si Yunlong na magpadala ng kanyang mga tauhan upang dakpin sila. Dahil dito, natuklasan ni Yunzu na si Songpa ang tunay na alkalde ng lungsod. Nang magtagumpay ang plano, agad na kumilos sina Yunzu, Nemi, at Anson. Sa loob lamang ng maikling panahon, natalo nila si Yunlong at ang kanyang mga tauhan sa kulungan. Ginamit ni Songpa ang pagkakataong iyon upang muling bumangon. Pinilit niyang kumawala mula sa pagkakahawak ng babae. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Yunzu na 3 taon na ang nakalipas. Ang alkalde ang nagpalipad ng torpedo na pumatay sa 12 sundalong marino at sa maraming inosente. Nangako si Yunzu na huhulihin niya si Songpa upang ipaghiganti ang mga inosente. Pagkasabi nito, inukit ni Yunzu ang imahe ng gagamba sa mukha ni Yunlong. Nang makita yon, sumagot si Songpa na hihintayin niya palagi ang araw na siya ay arestuhin ni Yunzu. Galit na kinuha ni Songpa ang remote control at malakas na ibinagsak, dahilan upang mabasag ang TV. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag ang direktor mula sa alkalde.
Inutusan siya ng alkalde na agad na ipatabi at ipasira ang mga droga sa isang ligtas na lugar. Nang marinig ito, tumangging sumunod si Mingjin, iniisip na ang paggawa nito ay para na ring ihain ang droga sa mga kriminal. Ngunit nanindigan pa rin ang direktor at hindi nagbago ang isip. Wala nang nagawa si Mingjin laban sa utos ng kanyang nakatataas. Ang kaya lamang niyang gawin ay ipagpatuloy ang pagsisiyasat, kahit na nakalimutan na niyang kumain at matulog. Matagal nang may gusto si Chan Yu kay Mingjin, kaya't lubos siyang nag-aalala. Ngunit pinalayas lamang siya ni Mingjin. Nang makita ito, labis na nalungkot si Li Qing sapagkat palihim din pala niyang minahal si Chan Yu sa mahabang panahon. Kinabukasan, pinakilos ng direktor ang lahat ng kanyang pinakamahuhusay na tauhan upang ihatid ang 1 toneladang droga patungo sa lugar ng pagsusunog. Ang truck na may kargamentong droga ay binabantayan ng 2 sasakyan ng Special Forces sa hulihan, habang nasa unahan naman ang sasakyan ng direktor. Inakala nilang walang sinuman ang magtatangkang umatake. Ngunit nang makatawid pa lamang sa interseksyon ang 2 nauunang sasakyan, biglang naging berde ang ilaw. Kaagad na rumatsada ang maraming sasakyan at pinalibutan ang 2 sasakyang may Special Forces, at maging ang mga sundalo sa loob ay hindi na makalabas upang makatakas. Napansin ng direktor na may kakaiba, ngunit inutusan pa rin niyang magpatuloy sa pagtakbo ang sasakyan. Ngunit pagkapasok pa lamang ng sasakyan sa lagusan, 2 truck ng sewage treatment ang biglang humarang sa kalsada. Pinagabay ng mga manggagawa ang sasakyan ng pulis upang dahan-dahang makadaan sa makitid na puwang. Biglang bumuhos ang napakaraming tubig mula sa septic tank. Nagkunwaring nawala ng kontrol ang mga manggagawa at sinabuyan ng tubig ang windshield, dahilan upang mawala ng tanaw ang driver. Inisip ng direktor na isa lamang itong bihirang insidente, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bumaba at magsiyasat. Napagtanto ni Li Qing at Chan Yu na may panganib, kaya't sinabi nilang itigil muna ang lahat. Ngunit binaliwala sila ng mga manggagawa at patuloy na nagbuga ng tubig sa kalsada. Bigla namang lumitaw ang isang lalaking nakaboots. May dala siyang kuryentador at idinikit iyon sa lupa, dahilan upang himatayin agad ang mga pulis. Sinubukan ng direktor na bunutin ang kanyang baril upang umatake, ngunit siya man ay nakuryente. Sa utos ni Song Pa, kaagad binasag ng tauhan ang kandado at tumalon upang siyasatin ang kargamento. Biglang lumitaw si Mingjin at binaril ang 2 lalaki, dahilan upang tumilapon sila pabalik. Agad namang sumugod ang mga asasin. Isa sa kanila ang may dalang kuryentador at tinamaan si Mingjin, kaya't nabitawan nito ang kanyang armas. Kamay na lamang ang gamit ni Mingjin, kaya't binalot niya ito ng plastik. Pagkatapos, kinuha niya ang kuryentador at itinapat sa mga lalaki. Sa huli, bumagsak sa kalsada ang 2. Biglang may dumating na kotse. Itinutok ng gunner ang baril kay Mingjin at pinaputukan siya, dahilan upang siya ay matumba. Sinamantala ito ng mga gunner at sunod-sunod na inatake si Mingjin. Ngunit lumabas na ang bumaril ay si Yunzu. Bumaba siya ng kotse upang batiin si Mingjin at isinara ang truck. Pagkatapos ay tinanggal ni Yunzu ang GPS device at pinaharurot ang truck na may lamang droga. Ilang sandali pa, nagising si Chan Yu at nakita ang GL gang na nagmamadaling magmaneho palayo gamit ang malaking truck. Dahil dito, tumalon si Chan Yu sa likuran ng truck upang sundan sila. Samantala, binuksan ni Yunzu ang truck at nakita niyang buhay pa si Mingjin. Sa mga oras na yon, halatang sobrang pagod na pagod ang pulis. Sinubukan pa nitong itaas ang kamao laban kay Yunzu, ngunit sa huli ay nawalan din siya ng malay sa sobrang panghihina. Pagkagising niya, pinakain siya ni Yunzu ng 1 pirasong hilaw na salmon. Pagkatapos ay dumiretso si Yunzu sa pakay. Nais niyang sumama si Mingjin sa kanyang grupo. Pagkasabi nito, tinawag niya si Nemi upang hubarin ang kanyang damit at ipinakita kay Mingjin ang pilat sa kanyang tiyan. Ibinunyag ni Yunzu na binuksan ng GL gang ang tiyan ni Nemi at pinasok doon ang droga, at ang kanyang 12 kasamahan ay pinasabog ni Song Pa gamit ang rocket. Hindi inaasahan, biglang sinabi ni Anson na matapos mapuksa si Song Pa, siya naman ang sasakop sa mundo ng krimen. Subalit agad na tinwista ni Nemi ang braso ni Anson at ibinagsak siya sa kasinipan ng malakas sa mukha dahilan upang gumulong ito sa sahig. Lumapit si Yunzu upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, itinapat ang baril sa ulo ni Anson at binalaan itong huwag lalapit kay Nemi. Dahil dito, napilitan si Anson na umurong at umalis. Sinabi naman ni Mingjin na walang makakatakas at lahat sila ay haharap sa hustisya. Agad na sumabat si Nemi na kung wala sila, hindi matutuklasan ng pulisya sa lungsod ang toneladang droga. Tinanong ni Yunzu si Mingjin kung ano ang gagawin nito kung siya ang may hawak ng truck ng droga upang sundin ang batas. Walang alinlangan na sagot ni Mingjin na sisirain niya ang mga ito. Pagkarinig noon, kumuha si Yunzu ng time bomb at inihagis diretsyo sa truck. Nang pipindutin na niya ang detonation button, biglang tumunog ang lahat ng cellphone ng mga mamamatay. Lumabas na yon pala ay isang group call. Hindi sinagot ni Yunzu ang tawag, sa halip ay inihagis niya ito kay Mingjin. Sa kabilang linya ay isang babae mula sa GL gang. Sinundan ni Policewoman Chan Yu, ngunit hindi siya nakagawa ng anuman at naging bihag. Binalaan ng babae sa kabilang dulo si Mingjin na kung hindi pa niya makita ang truck sa loob ng 3 oras, malalagay si Chan Yu sa drug shock. Pagkababa ng tawag, ibinigay ni Yunzu kay Mingjin ang device na nagkokontrol sa bomba. Sinabi ni Yunzu sa pulis na sundin ang batas. Hindi na maisisira ni Mingjin ang kargamento. Wala siyang nagawa kundi imaneho ang truck palayo. Nakita ito ni Anson kaya't agad niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan upang habulin at agawin muli. Ayon sa inaasahan ni Yunzu, dinala ni Mingjin ang truck sa lugar ng palitan. Ngunit matalino si Yunzu, itinakda niya ang oras ng pagsabog sa loob ng 3 minuto.
Inakyat ng mga tauhan ng GL Gang ang truck upang suriin ang kargamento, ngunit hindi nila natukoy ang presensya ng bomba. Akala nila palalayain ng babae si Chan Yu, subalit laking gulat nila nang bigyan niya ito ng iniksyon ng droga. Ang epekto ng gamot na iyon ay parabang libu-libong gagamba ang kumakagat sa buong katawan. Sinubukang sumugod ni Mingjin, ngunit agad siyang pinigilan. Matapos suriin ang kargamento, pinalaya nila si Mingjin, ngunit huli na ang lahat. Nagsimulang bumula ang bibig ni Chan Yu at nag-seizure dahil sa drug shock. Biglang bumuhos ang ulan ng bala, dumating pala si Anson upang agawin muli ang droga. Agad na sumiklab ang labanan. Sinamantala iyon ni Mingjin upang itago si Chan Yu. Pagkatapos ay tinawagan niya si Li King upang magpadala ng mga tauhan para sa suporta. Upang hindi tuluyang lamunin ng droga ang katawan ni Chan Yu, ipinasok siya ni Mingjin sa isang water tank at nilagyan ng yelo upang pababain ang kanyang temperatura. Alam ni Chan Yu na mahirap na siyang makaligtas, kaya't nagpasya siyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Mingjin. Sinabi niyang hangad niya na sa susunod na buhay ay makasama niya ang taong kanyang iniibig. Sa labas, sinipa ng babae mula sa GL Gang si Anson sa singit. Biglang sumabog ang bomba sa loob ng truck at naging abo ang lahat ng droga. Nang makita ni Mingjin na paparating na ang kanyang mga kasamahan mula sa ibaba, agad niyang binuhat si Chan Yu papunta sa ambulansya, ngunit nadapa siya dahil natali ang paa sa lubid. Galit na galit si Anson dahil pinasabog ni Mingjin ang droga. Kaya't sinugod niya ito at inatake, hindi hinayaang makaalis si Mingjin. Si Chan Yu naman ay himbing gising at hindi na makabangon. Paulit-ulit niyang sinasabi na sa susunod na buhay ay siya pa rin ang mag-o-order ng pagkain para sa lahat. Isa-isa pa niyang binanggit ang mga pagkaing paborito ng kanyang mga kasamahan. Pilit na dinala ni Mingjin pababa si Chan Yu. Ngunit muli siyang hinila ni Anson. Ayon kay Anson, dahil pinasabog ni Mingjin ang droga, mapipilitan siyang panoorin kung paanong mamamatay ang kanyang kasama sa harap niya. Nakatali pa ang paa ni Mingjin sa lubid kaya hirap siyang kumawala. Sinubukan niyang igapos ng kanyang paa ang isang kable sa liig ni Anson, ngunit mabilis itong naputol ng kalaban. Muling nahigpitan si Mingjin at nasilayan niyang muntik ng gumuho si Chan Yu. Doon tila nagkaroon siya ng dagdag na lakas at nabali niya ang braso ni Anson. Pagkatapos ay pinaikot niya ang katawan at malakas na sinipa ito. Tumilapon si Anson at nabalian ng binti matapos bumangga sa tangke ng gas. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mingjin at agad na binuhat si Chan Yu pababa. Ngunit huli na yata ang lahat. Pinilit pa ring humabol ni Anson. Hinila niya ang safety pin, handang makipagsabayan kay Mingjin hanggang kamatayan. Biglang sumulpot si Li King at tinamaan ng malakas na suntok sa baba si Anson, dahilan upang lumipad palayo ang bomba. Mula sa malayo, pinanood ni na Yunzu at Nemi ang lahat. Alam nilang tiyak na babalik si Mingjin sa kanilang grupo matapos ang pangyayaring ito. Dahil hindi lang nawala si Chan Yu, kundi pati si Mingjin ay inaresto at dinala sa himpilan ng pulisya para imbestigahan sa hinalang may kaugnayan siya sa isang drug syndicate. Pinakamahirap tanggapin ang katotohanan para kay Li King. Galit niyang sinisi si Mingjin, sinabing siya ang pumatay kay Chan Yu. Bagamat wasak ang kanyang damdamin, wala nang nagawa pa si Mingjin. Sa oras na yon, iniulat ng isang tauhan na may dumating na defense lawyer upang hanapin si Mingjin. Ngunit lumabas na si Yunzu pala iyon na nagpapanggap lamang. Nang maisara ang pinto, sinabi ni Yunzu na natuklasan niya ang lihim na base ng GL, nakabaon ito sa ilalim ng lupa. Ang maruming tubig mula sa paggawa ng droga ay dumadaan muna sa treatment. Kapag hindi ito natapos doon, ginagamit nila ang mga truck ng Poso Negro upang iangkat at itapon ito sa dagat. Pagkarinig ng salitang wastewater treatment, agad na naisip ni Mingjin si Song Pa na siyang alkalde. Dahil nag-invest ito ng malaking halaga sa sistemang iyon sa kahina-hinalang paraan, sinabi ni Yunzu na matapos mawala ang mga kargamento, tiyak na magdodoble ang produksyon at iyon ang kanilang pagkakataon. Samantala, bumalik si Li King sa kanyang mesa at napansin na pamilyar ang mukha ni Yunzu sa litrato. Sa pagbalik tanaw, naalala niyang kahina-hinala ang hitsura ng bulag na abogado. Kaya agad na kinuha ni Li King ang baril at hinanap siya. Ngunit biglang may kotse na sumugod diretsyo sa himpilan ng pulisya at winasak ang lahat. Si Nemi pala yon. Nagbato siya ng tear gas na nagpaantala at nagpahina sa mga ahente kaya hindi sila nakalaban. Isang tauhan ang pumasok upang iulat sa kapitan, ngunit agad itong pinabagsak ni Yunzu. Pagkatapos, pinatanggal ni Yunzu kay Mingjin ang posas at lumabas sila. Hindi inaasahan, hinarang si Yunzu ng isang pulis. Nagkunwari siyang luluhod at naghintay ng tiyempo para umatake. Nang mabatid ito ni Mingjin, pinigilan niya si Yunzu sa pamamagitan ng pagbaril sa fire extinguisher. Paglabas nila, napansin nilang balot ng usok ang paligid. Biglang nagpaputok si Li King, dahilan upang mapilitang magtago sa trunk ng kotse ang dalawa niyang kasama. Samantala, dahil pumalpak ang plano, pinagalitan si Song Pa at tinawag na tanga. Nangako siya na siya mismo ang mangunguna sa produksyon sa mga imburnal. Agad siyang nagtungo sa sikreto nilang lagusan upang pamunuan ang paggawa ng droga. Sa oras na yon, sinusundan ni Yunzu gamit ang flycam si Song Pa at kaagad niyang ibinalita sa kanyang mga kasama na nagsimula na ang kanilang plano. Akala ng lahat tatlo silang magtutulungan. Nagsuot ng maskara at sombrero sina Yunzu at Nemi upang magmukhang miyembro ng GL Gang. Pagkatapos, bigla silang nagpaputok at tinawag ang mga tauhan ni Song Pa upang hulihin si Mingjin. Ang totoo, nais ni Yunzu na magbigay ng depensa si Mingjin upang mahuli nila si Song Pa. Samantala, nakita ni Song Pa sa kamera na nakapasok doon si Mingjin. Kaya agad niyang iniutos sa babae na dagdagan ang bilang ng mga asasin upang puksain ang kalaban. Habang tumatakbo si Mingjin, nasalubong niya si Yunzu.
Nang makita nilang papalapit na ng marami ang mga mersenaryo, sabay silang sumugod upang lipulin ang mga ito. Si Minjin ay kapitan ng anti-drug force kaya't matapang at tiyak ang kanyang pakikipaglaban. Ibinigay pa niya kay Yunzu ang isang pamalo upang mas lumakas ang laban nito. Dahil limitado ang bala, kinailangan nilang magtipid. Gayunman, hindi nakasabay ang mga asasin sa kanila kaya't wasak ang mga ito sa bugbog. Napakaganda ng naging teamwork ng dalawa. Makalipas ang ilang sandali ng labanan, naubos nila ang lahat ng asasin sa labas. Sa oras na yon, ibinalita ni Nemi na natagpuan na nila ang lihim na silid. Mula sa ibaba ay lumapit sina Yunzu at Minjin. Tahimik na inatake ni Nemi mula sa itaas ang dalawang bantay pinto. Sumugod naman sina Yunzu at Minjin upang tapusin ang natitirang dalawa. Nang makontrol na nila ang lahat, agad na nagtungo si Yunzu kay Songpa. Ngunit bago pa siya umatake, pinigilan siya ni Minjin. Inilabas ni Minjin ang kanyang headset at tinawagan ang Special Forces upang rumisponde. Ang totoo, alam na pala ni Minjin na gagamitin siya ni Yunzu kaya sinabi niya kay Li King na muling magtiwala sa kanya. Nagulat si Yunzu nang malaman niyang naloko siya. Nagbigay siya ng senyas kay Nemi na sumugod pababa at kontrolin si Minjin. Sa pagkakataong iyon, nais ni Yunzu na tapusin na ang lahat. Ngunit hindi inaasahan, ang taong iyon ay hindi pala si Songpa. Gumamit ang alkalde ng iba upang mamatay kapalit niya. Sa katawan ng lalaking nasa harap nila ay may nakabitin na time bomb at 3 segundo na lang bago sumabog. Nakita yon ni Nemi at agad siyang tumakbo upang itulak palayo si Yunzu at ginamit ang kanyang katawan para saklolohan ito. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Nasaksihan mismo ni Yunzu ang pagkamatay ng kanyang minamahal na nagdulot sa kanya ng matinding dalamhati. Dahil sa lakas ng pagsabog, bumigay ang pader at bumulwak palabas ang tubig sa ilalim ng lupa, nilunod ang lahat. Mabilis ding tumakbo palabas ang Special Forces. Maging ang kasabwat ni Songpa na nagtatapon ng dumi ay nadala ng agos ng tubig. Sa mga oras na yon, sumilip si Songpa. Ngunit hindi niya inasahan na buhay pa rin si Yunzu. Natakot ang alkalde at dali-daling tumakas sa likurang pinto. Dumating din ang Special Forces upang dakpin siya. Gumamit pa sila ng rocket launcher upang barilin ng konkreto ang isang babaeng kasapi ng gang. Bagamat humingi siya ng saklolo, hindi siya pinansin ni Songpa at tumalon ito sa bangkang demotor. Kinuha niya ang kanyang machine gun at walang tigil na nagpaputok ng bala papasok. Pulisman o sarili niyang tauhan, lahat ay malupit na namatay. Nang akala niyang ligtas na siyang makakatakas, biglang lumitaw si Yunzu. Agad nagpaputok ang kanyang tauhan at pinaandar ang bangka upang makalayo. Kaagad namang minaneho ni Yunzu ang G63 na nasa gilid ng kalsada para habulin siya. Upang maligaw si Yunzu, muling kinuha ni Songpa ang machine gun at pinaputukan ang dalampasigan. Naglabas din si Yunzu ng baril para gumanti, ngunit dahil nagmamaneho pa siya, naging mahirap ang sitwasyon. Nang dumaan ang sasakyan sa plataporma, sinamantala ni Songpa ang pagkakataon at pinaputukan ang tangke ng gas sa gilid ng kalsada na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Inakala niyang natalo na niya ang kanyang kalaban, kaya nakahinga siya ng maluwag. Ngunit hindi niya inaasahan na buhay pa rin si Yunzu at patuloy na humahabol. Pagdating nila sa tulay, ibinuwal ni Yunzu ang manibela at pinaharurot pababa ang sasakyan. Binuksan niya ang pinto upang maghanda sanang tumalon, ngunit hindi siya nakalabas. Akala ni Songpa ay nakatakas na siya muli, pero biglang kumapit si Yunzu sa gilid ng bangka nang hindi niya namamalayan. Sinipa ni Yunzu ang tauhan nito papunta sa tubig. Pagkatapos, hinugot ni Yunzu ang kanyang patalim at hiniwa ang kamay ng alkalde na may hawak ng baril. Inukit ni Yunzu ang isang guhit ng gagamba sa kanyang mukha. Nagpumiglas si Songpa at tumalon sa dagat upang tumakas, at hindi na siya hinabol ni Yunzu. Pagbalik ni Songpa sa kanyang bahay, nakita niyang napapaligiran na ito ng mga pulis. Alam niyang lantad na ang lahat, kaya mabilis siyang sumakay sa kotse at nagtangkang tumakas. Ngunit biglang lumitaw si Yunzu at ikinandado ang pinto ng sasakyan, dahilan upang mataranta si Songpa. Nang gamitin niya ang maso upang basagin ang salamin ng pinto at gumapang palabas, biglang sumabog ang kotse. Nakita ito ng mga pulis at agad nilang pinaligiran si Songpa at dinala siya sa presinto para imbestigahan. Dahil tahimik lang si Songpa at walang sinasabi, isang babaeng pulis ang nag-abot sa kanya ng tasa ng tsa. Ngunit pagkainom niya nito, dali-dali siyang tumakbo papunta sa banyo. Sa mga sandaling iyon, muling lumitaw si Yunzu na may hawak na patalim at tinakot si Songpa, dahilan upang matakot ito ng husto. Agad na nagsisigaw si Songpa at sinabing isisiwalat na niya ang lahat. Matapos nito, nahuli rin ang lahat ng mga kasabwat at mga taong sangkot. Ang mga inosenteng biktima na dinakip nila at pinilit na lagyan ng droga sa tiyan upang makalusot sa customs ay nailigtas. Natagpuan din ang 1 toneladang droga sa ilalim ng dagat. Sa huli, si Songpa ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Kinabukasan, dinalaw ni Yunzu ang puntod ni Nemi. Habang nakatingin siya sa katabing libingan, labis siyang nagulat. Dahil ang nakalagay doon ay pangalan niya mismo, si Yunzu. Lumabas na parehong namatay sina Yunzu at Nemi sa pagsabog. Bago siya pumanaw, ipinagbili ni Yunzu kay Minjin na iligtas ang 2,000 kataong nawawala na kinuha ng GL Gang upang gawing mga tagapagdala ng droga. Ibinigay niya sa pulis ang kanyang patalim at naniwala siyang siya ang magiging mukha ng katarungan. Kaya nagsuot ng maskara si Minjin at isinakatuparan ang lahat. Naparusahan ang dapat maparusahan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nasilayan pa ni Yunzu ang lahat ng ito. Sa wakas, natapos din ang lahat. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.